Okay guys, so welcome again to the MetaMax tutorial. Yan ang ang topic natin ngayon ay paano mag-withdraw ng MetaMax income mo papunta sa GCash. Okay? So, yan ang topic natin guys, at kung bago ka pa sa channel na to, mangyari lang click like, share, and subscribe to this channel. Pindutin niyo na rin ang bell all button para lagi kayong updated sa mga bagong MetaMax videos na i-download natin. Okay, start na tayo guys. Okay, paano mag-withdraw sa MetaMax income papunta sa GCash? Okay, so what we can do guys is open both MetaMax and GCash apps. Okay, sa akin, binuksan ko na yan at i-click mo itong 3 down line, katulad niyan. Okay, so mag-una tayo dito sa GCash. Open natin ang GCash. Okay. And then, click View All Services. Itong nasa kalagitnaan. And then, scroll up. Pupunta tayo sa GCrypto. At yan yung circular icon na kasulat dyan, GCrypto. Click. Okay, napunta na tayo sa GCrypto guys. Okay, bakit GCrypto? Dahil yung ipapadala ni MetaMax papunta sa atin is via USDT Tron. Kaya meron tayo ditong cryptocurrency na USDT PHP Tron. Okay? Now, i-click mo to ang USDT Tron. At nandito tayo sa trading ng USDT Tron. Okay, dito hindi tayo mag-buy or sell. Iyan ay kung gusto mo mag-trading ng crypto. At this time, kailangan natin makatanggap ng USDT crypto galing kay MetaMax. And for that, i-click natin yung down arrow sa top na nagsabi receive para matanggap natin yung USDT crypto from MetaMax. Okay, click mo yan. At receive MetaMax. You can do one thing. Pwede mong i-scan itong QR code or nandito sa baba, pwedeng sabihin mo copy address to clipboard. Nakita nyo yan guys na sa kalagitnaan. Ang daming mga texts dyan. USDT TRX or Tron. USDT Tron. Okay, sa baba may napakaraming mga letra dyan. Yan yung depository address ng USDT Tron. Okay? Parang bank account yan guys. Except na sa crypto, hindi bank account number, kundi yang mga daming niyan. So, kopyahin natin yan at yan ang ilagay natin doon kay MetaMax. So, to copy that, click mo lang itong blue button na nasa baba. Copy address to clipboard. Okay? Nakopy na yan sa clipboard natin guys. Okay, now, we go to MetaMax. Okay? Open natin si MetaMax, which is nandito na. Open natin ang MetaMax. Yan ang sa akin. Okay. So, ngayon guys, mag-withdraw ako dahil may income na ako yung flexible wallet, which is 52.72. Okay? So, gusto ko nang withdrawin yan guys. So, to do that is, i-click mo lang itong flexible wallet, 52.72. Okay, click. At dito, meron kang buttons dyan, recharge, withdraw, transfer. So, mag-withdraw tayo. So, click natin yung withdraw. Okay. So, ito yung withdrawal screen ng Okay. Dito, nandyan yung amount na pwede nating withdrawin, maximum. Okay. Select main net. Para sa atin, TRC20. Okay na yan. Nakita mo rito, withdrawal address. So, si MetaMax ay naghahanap ng bank account, so to speak. Okay? So, naghanap siya ng withdrawal address sa crypto, receiving crypto, which in this case, TRC Tron nga, USDT Tron. Okay? Nakuha natin ang address kanina, guys. Kinapin natin sa clipboard. So, dito, mag-long press lang tayo sa empty space at nandyan yung sinabing paste. Click paste at nakopya na yung address ni USDT Tron. Okay? Now then, tinatanong tayo kung withdrawal amount. Gusto mo bang withdrawin yan lahat?
or gusto mong magtira, or pwede kang sumulat dito kung ilan ang amount na gusto mong withdrawin. Sa akin, gusto kong withdrawin yang 52 USDT. Okay? And then, ang sabi rito, may mga bayarin, may fees. So, na-deduct sa ano natin. So, meron siyang fee na 1 USDT, income tax 4.16 USDT, an actual arrival, meaning ang ma-receive nating amount for sending 52 USDT, ang matanggap natin ay only 46.84 USDT. Okay? So, okay, confirm withdrawal. So, confirm natin. Yan, button. So, naghanap siya ng password natin. So, teka lang muna. Hahanapin ko lang yung password ko. So, ganyan din, ikaw rin may sariling password ka. Okay? So, ano bang password ko sa ano? Okay. Okay, nandun na ang password natin. Confirm. Confirm withdrawal. Okay. So, na-confirm na siya guys na simula na yung withdrawal transaction. At para ma-check mo kung ano nang status sa winidraw mo, punta ka dun sa top right button, yung may square tsaka may circle. Click mo lang yan. At pupunta ka dito. Okay? Dati merong 52.72, natira na lang 0.72. So, na-transfer na guys at nakita mo dyan sa baba, may nakasulat withdraw. Transaction, 52 USDT processing. Okay, so on process na yan guys. Okay. Kailan ba natin matanggap ang yung pinadala ni Meta sa USDT Tron? So, matanggap natin yan guys the moment na itong word dito na processing ay ma-change na yan into complete. Okay? Normally, it will take 2 to 3 days bago magbago yan na instead of processing, ang nakasulat dyan, complete. So, check-in mo lang guys, liba ngayon, Monday ngayon, Tuesday. So, Wednesday guys, I would expect na papasok na yan sa USDT Tron ko. Okay? So, check-in mo lang, let's say on the next day, balik ka rito, at tingnan mo ngayon yung ng status niyan sa processing. Naka-processing pa ba o naka-complete na? Once complete, balik ka dito sa GCash mo. Okay? Halimbawa na lang natapos na yung So balik ka rito sa sa GCash at punta ka rito sa balik sa USDT Tron. Halimbawa, hindi mo nakita yan. So hanapin mo ngayon dito sa GCrypto mo ang USDT Tron. O yan, nakita mo na dyan. Now, sa ngayon, halimbawa sa akin, ang USDT Tron ko is only 0.2836. Okay? After makomplete na yung transaction doon sa Meta, okay, yung withdrawal transaction, balik ka rito, makita mo rito yung USDT Tron mo, nag-increase na by the amount na winidraw mo. Okay, guys? So, okay. Now, remember, ang ipadala ni Meta, USDT Tron. So, paano mo yan makuha sa GCash mo na pwede mo nang i-encash sa bangko or sa whatever, gamitin mo na pambayad. Of course, yung USDT Tron ay crypto money ito guys. So, hindi mo ito magagamit na basta-basta lang. So, what you can do is go back here, click mo yung USDT crypto. Once nakita mong ang balance ay nandyan na in terms of dollars. At dito, ang gagawin mo para ma-convert siya ng cash into normal GCash is sell mo siya guys. Okay? Ang presyo sa pag-sell ay nagbabago dahil nag-trading ito. So, in this case, kung magpapalit ka ngayon, then mabinta mo siya for every USDT, 1 USDT is equivalent to 55.51 pesos. Okay? So, yan lang ang gawin mo rito. Click mo tong sell button. And after mo siyang ma-sell at confirm na siya, natapos ang transaction, balik ka rito sa account mo. Okay? Sa GCrypto account mo. At nandito tayo sa GCrypto account. Okay. Ang mangyari niyan, pag sinel mo na siya, pagkatapos nung naibinta na yon, dito sa trading wallet mo, ang
pinagbintahan nun, mag-reflect dito. So, halimbawa, ngayon, 2,000 yan, yung sa trading wallet mo. Kung nagbinta ako, halimbawa, nung nakalagay doon, $50, then that should increase by about 3,000. So, pagtingin ko rito, maging 5,000 na yan. So, meaning ang pinagbintahan ng USDT Tron ay pumasok sa Gcrypto trading wallet mo. Hindi pa yan yung normal na GCash. So what you do here, once nakita mo na na-change na siya into peso pero nandun sa Gcrypto trading wallet mo, ilipat mo ngayon siya doon sa GCash normal wallet mo. How to do that? Click mo itong withdraw button. Withdrawal in this case, okay, halimbawa, yan, i-click ko yung withdraw button. Tinatanong ka kung magkano withdrawin mo mula sa Gcrypto wallet papunta sa GCash wallet. Okay? So, ilagay mo lang kahit anong amount mo dyan. Meron akong 2,000 doon. Halimbawa, sabihin natin na 2,000, meaning ang balance na yan, ibalik niya doon sa GCash. Instead na nandun siya naka-store sa Gcrypto wallet. Okay? Dahil yung meron tayong dalawang depository account ngayon sa GCash. Merong GCash normal, okay, at saka Gcrypto e-wallets. So yan, pwede ka mag-transfer ng money from Gcrypto to GCash or GCash to Gcrypto. Yun nga lang, ang yung nasa Gcrypto, pwede mong gamitin pang trading, pambili ng mga cryptocurrencies. Okay, kung mag-trading ka. So, nag-gets nyo guys? Okay, ano lang ito? Once nakasulat ka na ng amount dyan, click mo yung return triangle button. Okay, hindi makuha yan sa checkmark dito sa baba. Okay, pindutin mo yung continue. Once you say continue, confirm niya kung transaction is over, yung 2,000 mo from Gcrypto wallet, malipat na yan sa GCash mo. Okay? Alam mo na kung anong gawin mo sa pera mo once dumating yan sa GCash. Okay? Pwede mo na siyang withdrawin, pwede mo na siyang pambayad. Ganun. So, ganun lang guys. Kung paano mag-withdraw ng pera mula kay MetaMask papunta sa GCash mo. Okay? Sinabi ko na kanina na pag mag-withdraw ka ng dollar USDT sa MetaMask, it will take around 2 to 3 days bago yan dumating doon sa Gcrypto mo. Okay? So, ganun din. Mga 2 to 3 days bago mapunta sa GCash mo. But that's not bad, guys. You just wait. Dahil talaga namang, ako nakailang beses na ako ng withdraw sa MetaMask at lagi siyang pumapasok. Okay? So, how exciting. So, hanggang dito na lang ang video nito, guys. Okay? Good luck sa lahat. May God bless us at sana yumaman tayo. Amen.